I'm sorry. Okay, let's make use of it. Ay, magandang gabi, Chavit Sagon, Madrid, Spain. Buenas noches, di Pilipinas. Watching from Singapore, si Andrea Guico, Maya Pabengi. Sa mga kabalen ko. Sa naimbang Rabim, sa mga kabsat ko ng paborito. At ang ating pag-usapan po ay si Nicolas Torre. Ang problema po na nangyari kay Nicolas Torre ay ito po ay nagsasalamin kung anong klaseng pamahalaan meron tayo. Lahat na lamang ata na aspeto na gawin sa ating pamahalaan ay laging may gulo. Sa pag naalala ko noong nakaraan, nag-anunsyo na nagretiro, napapahiya si Anticlaire Castro. Nag-anunsyo siya, nagretiro si Bersamin, Lucas Bersamin. Tinanggi ni Bersamin. Wala. Ibig sabihin, tameme. Pahiya. Sinabi ni Bersamin, kusa lang akong tinanggal. Ganon din si Amina Pangandaman. Marami pang ibang beses hanggat pinakahuli. Nag-anunsyo sila, gumawa pa ng resolution ang Napolcom. Akalain mo dito natin nabisto yung Napolcom. Gumabawa pala ang Napolcom ng resolution na kahit walang naghahain ng panukala na magkaroon ng resolution. Sila-sila lang. Hindi po pwede yung resolution na sila-sila lang na sa bagay na nakaapekta sa buong bayan. Maapektado ang buong bayan. Siyempre matatanggalan ang kinikilala nilang totoong chief ng PNP. Walang iba kundi si Torre. Nakita naman natin mula nung ipinalit yung acting, talagang acting lang siya. Pang-acting lang. Kasi bakit? Yung tikas ng 5-minute response na wala. Ang galing na yung 5-minute response ni Torre. Galit ako kay Torre dahil nagkasala siya sa pagkidnap kay Digong. Pero kinakampihan ko siya sa kanyang mga programa na pinakita na talagang iyan ang tikas ng Chief PNP. Yung 5 minutes response, nahuli kagad. Naalala ko pa nung siya ay hepe ng Quezon City Police District. May siyang kauna-unahang pulis na hepe na nagpapatupad ng drone patrol. Maraming mga patrol ng Quezon City Police na drone at nag-operate ang mga keyboard warriors ng PNP sa Quezon City Police. At nakita pa yung isang tao sa bubong umakyat, tatangkang magpapakamatay. Naisalba pa nila ni Torre. Ganon po kagaling si Torre pagdating sa police work. Akalain mo, isa lang na hindi ko managalingan sa kanya, pero pwede mo rin sabihin na argumentative na bawal po kasi sa isang pulis o NBI o sino man ang mag-aresto papasok sa bahay ng may bahay kung wala siyang personal na alam na ang kanyang arestuhin ay nandun sa bahay. Pinuntahan niya yung pribadong lugar ng relihiyon ni Kibuloy at eskwelahan niya. At naghukay pa doon. Dapak na naghukay ka, naghukay ka ng makina. Kapalit na po yun ng pruweba na wala siyang personal na alam. Despite that, pinilit niya. Sinugal niya ang kanyang karera. Nakuha niya si Kibuloy kasi sumuko pala si Kibuloy. Ayaw na ni Kibuloy na tinutuloy-tuloy ang yung paghukay sa kanyang simbahan. So, yun na ang kinatatakutan ni Kibuloy. Bakit lumitaw si Kibuloy sumuko? Tapos niyan, inaresto niya rin si Duterte. Lahat po ng ginagawa ni Bongbong Marcos ay walang klaro. Walang klaro dahil walang warrant of arrest ang pag-aresto kay Duterte. Ang warrant of arrest na binabasihan nila ay yung warrant of arrest galing sa ICC na kung titingnan mo sa batas natin, dito naman mali yung Office of Solicitor General na pwede raw arestuhin. Mali ka, Attorney Arlene Berberabi.
pagka ganun delikado ang bayan natin. Basta kaaway ka na ng presidente, pwedeng gagawin nila mag-aresto na walang basihan. May tinatawag na arrest without warrant. Yun naman sitwasyon na kung huli sakto. At kagagawa mo na ng krimen at ang mga nakikita na mga sitwasyon, sirkumstansya, ay nagtuturo walang iba kundi ikaw gumawa ng krimen. Sa sitwasyon na yan, para maintindihan ninyo, ay na pulis ka, dumaan ka sa bahay, may narinig ka, PAM! Putok! Pulis ka, hindi mo alam ang lahat ng, hindi mo naman masasabi na ang putok na yun ay illegal. Kasi, pwede namang mangyari na nasa legal na mangyari. Halimbawa, self-defense, nagpaputok. Pero ikaw, police patrol, dumaan ka na sa bahay na kung saan ang galing ang putok, may nakita ka na may lumabas na may dalang baril. Arestuhin mo, hindi. Kung ako police officer, arestuhin ko. Sapagkat may narinig akong putok, wala ako nakita ang tao na nahuli ko sa akto na gumawa ng krimen, pero may putok, tapos may lumabas, may dalang baril, pwede ko siyang arestuhin for the purpose of arrest. At diyan naman, meron ako ngayon right to inquire. Ano ba yan? You are hereby arrested. I am informing you that you have the right to remain silent. You have the right to an attorney. And you can call if you want to. I will give you my cellular phone. Ganun lang. Yan ang pag-aresto na kahit walang warrant ay pwede. Kasi nga, meron pagkadahilan sa police operation. Actual yan on the ground. Walang judge, hindi natin alam kung ano sitwasyon. So yan ang sitwasyon na hindi mo nga nahuli sa akto na may ginawang krimen kasi ang pagpaputok pa lang ng baril ay krimen na kung walang, kahit na may lisensya ka pa sa baril mo. Kaya pwede ko na sulihin at doon na lang ako mag-inquire pagdating sa police station. Yan ang sinasabi na classic na linya ng mga pulis sa presinto ko na magpaliwanag. Oh. Ngayon, dito kay Duterte, hinuli mo, klaro na hindi klaro. Klaro na hindi klaro ang inyong dahilan. With that situation na hindi mo pala alam kung ano talaga, dapat pumunta kayo sa korte. Pinresenta dapat ni Torres sa korte, si Duterte. Hinuli po namin, ang paniwala namin ay pwede ang manghuli kada meron kaming ICC warrant of arrest. Pero hindi namin inaako ang lahat ng responsibility. Gusto namin humingi at humingi ng gabay sa korte. Doon pa lang dapat siya na ganun ginawa. Well, ito naman, sa sitwasyon ito na siya naman ngayon ang tinanggal, pero mo nag-anunsyo pa si Claire Castro na nag-optional retirement. Hindi naman pala totoo. Attorney Claire Castro, napahiya ka na nga kay Bersamin, dagdagan naman pahiya mo ngayon. Kung ako sa iyo, mag-resign na lang ako. Ginagawa lamang ako ng panakip butas. Di ba? Parang ano na eh. Parang hindi mo ata. Alam mo yung kata, panakip butas na lang ako. Claire Castro, panakip butas. So, ito po ang problema. Hindi tinatahasang sinasabi ni Nicolas Torre na hindi siya nagretiro. Ang sitwasyon niya, hindi po rason na nilagay niyo ko sa MMDA bilang chairman na automatic na nag-retire ako. Hindi po. Kasi ilang beses na po rin nangyari. Sa nakaraan, maraming general, maraming colonel ang nilagay sa MMDA pero hindi pa rin sila tinuturing na nag-retire sa PNP. Marami. Detailed service. Ang sweldo isa lang. Hindi naman siya kumukuha ng sweldo sa MMDA. Detailed ka lang. Parang inasay, o diyan ka muna. Kasi si Nartatis mo na gawin naming happy. Ganon ang ibig sabihin nun. Kaya, ang problema lang ninyo, matalinong tao to si Nicolas Torre. Graduate ito ng salutatorian sa kanyang batch sa aming school, sa Coronadal National Comprehensive High School. Yung kanyang valedictorian dyan, si attorney, CPA lawyer,
Fidel Valdez Jr. na inaanak naman ng aking nanay. Si Fidel Clemente Valdez Jr. Yan. Yan ang kanyang mga kabat sa Coronadal National Comprehensive High School. Ako graduate KN, CHS, mga batang KN kami. Kung tawagin pa niyang kapatid ko na namatay, na si Arlene, batang KN. Yan po. Ang kalaban na namin yung batang Notre Dame. Pero siyempre magkaisa lang kami galing sa bayan ng Coronadal. Sinasabi ko lang na hindi nyo po maituturing na ganito lang kasimple ang gobyerno mo, Marcos. Let us make it clear. Lahat ng polisiya mo, gawin mong klaro. Gawin mo klaro, kagaya niyan, sumunod ka ng klaro din sa batas. Nagsabi na nga si Justice Hernando ng Supreme Court na hindi pwedeng magiging constitutional ang unprogrammed appropriations. Pinayagan mo pa rin. So, sapat na lamang, sa totoo lang tama yung abogado ni Lisa Marcos para magsampa ng impeachment complaint laban kay PBBM at ang isa sa mga dahilan ay yung pagpirma sa unprogrammed appropriations. Bawal sa batas. Ganon din ginawa na dahilan ng mga Makabayan Bloc. At saka ganon din ginawa ng mga grupo ni Atty. Respicio. So, ibig sabihin po, hindi mo na pwede masasabi na policy statement mo lang yun or policy action mo lang yun. Katatapos lang ng decision sa PhilHealth na kung saan sumulat si Justice Hernando na null and void ang unprogrammed appropriation. Kaya, with your respect, I disagree with you, Attorney Domingo Cayusa, the former president of the IBP. Mali po yun para sabihin mo na hindi impeachable. Loss of public trust yun. So, ngayon kay Nicolas Torre, nagsabi na siya na hindi, ay sabi, magalang pa rin siya. Binibigay ko na lang yan sa mga boss ko kung anong mangyari. Klaro-klaro lang. Yan ang puntos ng message ni Nicolas Torre. Let us make it clear. Ganun lang sinasabi niya. Kaya ito si Nartates, atat na atat, pahiya ka na tuloy Nartates. Unang-una, nakita naman natin ang performance ni Nartates. Wala. Ngingi. Ang layo ng performance mo kumpara sa performance ni General Torre. Si General Torre mayroong tinatag na 5-minute response. Ang bilis. Ikaw wala. Kaya napansin ko maraming krimen ngayon na nangyari. May mga namatay, mga binaril. Saan ka makakita? Pulis na binaril, kapwa pulis. Yun ang nakita ko dyan. Na pagkakabay sa pamahala mo, Mr. Nartates. Akalain mo, saan ba yung pulis? Binaril yung kasama niyang mga pulis? Dahil naman sa babae? Grabe naman yun. Para naman yung mga... Ano bang training ng pulis ngayon? Bakit ganon? Madali, nakapasa ba sa neuro? So, dapat may policy change kayo dyan sa pag-recruit sa mga pulis. Hindi ko makita yun. Okay. Sige, mamaya na yan. Unahin muna natin itong mga salita ni Torre.
Ito po, sinabi niya, tahasan niya sinabi, hindi pa siya nag-resign. Wala raw pinipirmahang retirement papers si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Base sa General Order ng NAPOLCOM o National Police Commission. Yan lang. Ulitin natin. Siya na may peksang wala raw pinipirmahang retirement papers si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Base sa General Order ng NAPOLCOM o National Police Commission na may peksang January 19, naging epektibo ang option of retirement ni Torre noong December 26, 2025. Agosto noong nakaraang taon, inalis sa serbisyo si Torre bilang PNP Chief at ngayon nagsisilbi bilang General Manager ng MMDA o Metro Manila Development Authority. Sabi ni Torre sa panayam sa kanya kanina, hindi siya nag-file ng optional retirement. Ikaklaro raw muna niya at kakausapin ng kanyang mga boss na hindi niya tinukoy kung sino-sino. Titignan daw niya kung anong nangyari. Hihintayin din daw niya ang utos ng Pangulo patungkol dito. Nang tanungin kung sinasabihan ba siyang magretiro na sa pagkapulis, ang sagot ni Torre, privileged communication. Hindi daw ito ang unang pagkakataon na may aktibong opisyal ng PNP na nagtatrabaho sa ibang ahensya ng gobyerno. Narito ang pahayag ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. I'm going to clear it up with my organization. Wala kasi akong pinipirmahang application eh. Hindi naman first time yan na ang isang pulis ay nagtrabaho sa ibang agencies eh. Because it is upon the option of the President to deploy people in accordance to the needs as he sees it. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ng NAPOLCOM pero ayaw na raw munang magkomento ni NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Attorney Rafael Calinisan. Wala raw pinipirmahang retirement papers si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Base sa General Order ng NAPOLCOM. So yan ay klarong-klaro na parang sinampal ni Atty. Calinisan yung sarili niya. Kasi earlier ay nagsampa na sila gumawa ng resolution na tinatanggap na ang retirement ni Torre. Tapos ngayon, nasasampal na naman sila ng statement ni Torre. Wala akong pinirma na nag-retire ako. Napahiya, nasampal sila. Sobrang nakakahiya ang ginagawa. Pakinggan natin itong balita ng ABS-CBN patungkol kay Torre. Yan. Chief at kasalukuyang MMDA General Manager Nicolas Torre III na hindi siya nag-a-apply ng optional retirement gaya ng naibalitang tinanggap ng kanyang pagre-retiro sa pambansang pulisya. Sinabi po ni Torre sa panayam ng DZMM Teleradio na sa media na lamang niya nalaman na may order na sa kanyang pagre-retiro. Anya hindi rin niya alam kung tunay ang naturang utos dahil hindi anya ito pinadala sa kanya ng personal. Sa isa pang panayam, sinabi niyang makikipag-usap siya sa kanyang mga boss para linawin ito. Iginiit naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi pwedeng may dalawang hawak na posisyon ng isang kawani ng gobyerno, kabilang narito ang mga pulis gaya ni Torre. Mali ka dyan, John Vic. Yung bulol na to si John Vic, magsalita. Hindi mo inalam, pati si Benmar Huerto, mali po kayo. May tinatawag po ang detail work. Marami na pong mga pulis ang inassign sa MMDA. Hindi mo kailangan mag-resign sa pagkapulis kung tatanggapin mo yung trabaho sa MMDA. Ang trabaho nila dyan ay bilang detailed lamang sila. Okay? Ganun ang explanation. Kaya ang explanation ni Torre, maraming beses na nangyari, ang kanilang mga pulis sa PNP, mga colonel, nilalagay dyan sa MMDA, tapos babalik sa pulis. At wala silang tinatanggap na sweldo mula sa MMDA. Nagtrabaho sa MMDA, pero sweldo nila sa PNP pa rin nanggagaling. Ganun lamang po. Pakinggan natin ito, this time si Madam Claire, Auntie Claire. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, nakausap na niya si Torre at tinanggap na nito ang paglilipat sa kanyang 4-star rank kay Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates. Napahiya ka na naman dyan, Claire. Hindi totoo nangyari ang kausap mo. Bakit? Tahasang sinabi ni Nicolas Torre na hindi nangyari yan. Dagdag ni Castro, alam ni Torre ang mga pangyayari sa kanyang retirement nang tanggapin ang bagong pwesto sa MMDA. Hindi nga ganun ibig sabihin. Ang abogada ka nga eh. Kung abogada ka, dapat alam mo yan ang ibig sabihin ng implikasyon yan. Pag abogado ka, dapat alam mo yan na may tinatawag na detailed work, detailed job. Hindi ibig sabihin na kailangan mo ba mag-resign sa PNP para magtrabaho sa MMDA.
Gets mo? Gets mo na, Benmar Huerte? Oh. Yan kasi ang mata nyo nakatigil na sa ganun, hindi kayo lumalawak ang paningin ninyo. Ito naman si Auntie Claire Castro, ang kanyang dating anti-BBM ito kung mag-vlog. Ngayon pro-BBM na, hindi natin alam kung gaano kakasip-sip ng trabaho dyan sa Malacanang. Ang problema yan, naintindihan kita, ang trabaho mo dyan, you are not allowed to see against the president. Yan. Pero yung optional retirement na lumalabas sa order na yan, wala akong nandyan wala akong in-applyan. So, Correct na. Yung lumalabas na optional retirement na order na yan, wala akong in-applyan, wala akong pinirmahan. You have to request for it. Hindi po pwedeng unilaterally i-retire ka. You have to request for it. Hindi po pwedeng unilaterally i-retire ka. You cannot hold two government positions at the same Isang bobo pa, bagay hindi ka naman abogado. time. In this case, kung tumatanggap pa siya ng sweldo sa PNP, tapos tumatanggap siya ng sweldo sa Turantado ka ba? Detailed yun. Kabubo ka. Dapat umalis ka dyan. Ang kapatid mo na abogado rin ay bobo rin. Bendalo. MNDA, kailangan niya isoli ang sweldo sa previous position. Ano usually? Alam mo ba, inanam mo ba kung tumatanggap ng sweldo o hindi? Anong klaseng official ka? Nagkwenta itong... Tumatanggap pa rin siya. Dahil po tinanggap niya po ang posisyon na ito, Ay, siya pa to. Hindi ibig sabihin tinanggap ang posisyon. Alam niya naman po kung ang detail siya. ano po ang maaaring mangyari at muli Ay, Claire, yung lumalabas na buba ka. Pasensya na. Lumalabas na bubo ka. Sayang pa naman, graduate ka pa pala ng UST na cum laude, tapos ganon-ganon lang performance mo. Sayang. Sayang. Ay, what is very clear is hindi siya nag-resign, hindi nag-retire. So with that, you have to apply what is the law. And the law says that there is no such thing as retirement kung walang clear and convincing evidence na document na nag-retire siya o nag-resign siya. Kailangan po yan, hindi po pwede implied. Ang pagtanggap niya ng pwesto ay detailed. Hindi man siya tumanggap ng sweldo. Ang sweldo niya tinanggap ay mula sa PNP. Okay? Ganun lamang po ang batas natin patungkol sa mga double positions kuminsan. Hinugot ka sa isang ahensya, nilagay ka sa isang ahensya. Ganun lamang po yan. Maintindihan mo yan? Mr. Benmar Huerte? Ayoko ng trabaho, ayokong trabaho ni Auntie Claire na tinanggap niya. Akalain mo kahit na nagkamali ng boss mo, magsasalita ka pa rin tama ang boss mo. Yan ang pinaka-problema. Oh. Sabi naman ni Socorro Trumpeta, prime good na ako, gina-check, pirmi na ko na-check ang imong vlogs kay naa kay matunan. Oy, dagang salamat, Socorro. Benmar Huerte at least tandaan mo yan, hindi lahat ng appointment ng pagtatanggap ng appointment ay ibig sabihin inabandona mo na yung kabilang opisina mo. Salamat po sa pagpanalangin mo sa akin na panatili na may balik ang lisensya ko, Miss Ma'am Socorro Trumpeta. Hiji Ihrem Bulat, mabuti pa at nag-research din kayo sa ginawa ni Tory sa KOJC. Matagal ko na pong sinabi yan. Hindi ka ata nakikinig sa vlog ko noon. Matagal na po yun. Kasi ang batas po sa pag-aresto, ulitin ko lang para marami ka natutunan. Kung pulis ka man, makinig kayo mga pulis na nakikinig sa akin, hindi basta-basta may warrant o arrest ka, pwede ka nang pumasok sa isang lugar. Ang pagpasok sa isang lugar, kailangan mo kumuha ka ng warrant, search warrant. At pag kumuha ka sa korte ng search warrant, patunayan mo na alam mo lahat ang mga binabanggit mo na kailanganin mo pumunta doon. Alamin mo lahat ay patunayan mo sa korte na personal knowledge mo ang mga knowledge na nakuha mo na binibigay sa korte ngayon para humingi ka ng tinatag na search warrant. At kung hindi yung patunayan, goodbye. At kung may warrant to arrest ka, warrant lang yan para arrest. It is not a warrant to search. Okay? Kaya nga magkaroon namang ng search kung nauna ang arrest. Kaya nga may tinatawag kami exception to the rule. Search incidental to the arrest.
Ibig sabihin, pag walang arrest, hindi ka pwede mag-search. Tandaan nyo yan. Alhamdulillah, no? Amil, Mutib. Masala, Doc, Attorney Engineer Totsky. Cleaning this country is not a clean work. Okay na mag-statement mo. Gary Bilara, Tore, nahadlok ka lang sa imong kabaong magpanghimo sa QGC. Okay. So, Ben Marwerte, bawal, hindi po dalawang sweldo. Wala pong dalang sweldo. At hindi naman ibig sabihin na pumasok ko sa MNDA, nagdalawang sweldo ka na, Binman. Hindi po ganun. Ang sweldo niya sa PNPA pa rin. Yung sa kwan, nagtrabaho lang sa bilang inassign dyan. So, Kalto, general pa rin naman si Torre, kaya nga, kung may manager, ay kailang walang kwentang general manager. Romel Bengson, Naim Pagarabi, Ben Maruete, MMDA ba siya? Police din? Opo, marami pong mga police na MMDA. Dapat mag-resign na yan, dalawa, Remulla at Nartatis. Dapat sila mag-resign, hindi si Torre. Tama ka, Jagger Yarte. So, Romeo, Lerson Bing, magandang gabi. Sino pa? Jagger Yarte, Love TV Patrol, hindi na ex-party. Love TV Patrol, si Bakli Marivic. Hello. Kakto. Panggigipit ang ginagawa ni BBM. Yan ang gobyerno ng BBM, pandidikit lagi. Anong tamang term? Panggigipit. Yes, panggigipit ang tamang term. So, Brilya, Hainos, Naibagrabi, at saka kan, maya pabingi sa mga kabalin natin dyan sa Sibera, sa Mabalacat. Eulalio, Herlasan, mga Sibera, Mabalacat, mga kliyente namin yan dyan eh. Panalo namin laban sa 2 bilyonaryo. Yung Sibera, pinanalo namin laban kay Globe Isatic, si Delphin Lee, at laban kay Westchester Realty Corporation. Si Erwin Malinis, good evening, watching from Bacoor, Cavite. Ay, salamat po. Sino pang iba? Si Rod Stair, madamo nga salamat sa imong ginhatag. Nida Pachin, is this live? Yes, this is live. Si Rod Stair, takip-takip si Auntie Claire. Romeo Zerbon Bing, sana mabalik ng lisensya mo. Okay, we will pray to God. Danilo Thailand, Naimbang Arabim. Okay, maray na banggi sa lahat ng Bicolano. Okay, hanggang dyan lang muna ngayon at gagawa alas 11:30. Mag-vlog naman tayo tungkol sa impeachment muna.